Sa malawak at maayos na liwasan, libu-libong miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult ang nakaluhod ng magkahanay, habang sa mataas na plataporma ay nakatayo ang Demon Lord kasama ang kanyang tagapaglingkod. Ang buong paligid ay puno ng katahimikan at paggalang, at ang utos ng Demon Lord ay tumunog ng malinaw, na nagsasabing dapat nilang itaas ang kanilang mga ulo. Ang mga tao ay dahan-dahang sumunod, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dakilang nilalang sa itaas, na puno ng paghihintay sa kanyang sasabihin. Sa gitna ng karamihan, makikita ang iba't ibang mukha, mga matatanda, mga mandirigma, at mga kabataang disciple, na lahat ay may halong pagkamangha sa kanilang mga mata. Ang Demon Lord ay muling nagsalita, at sinabing tiyak na alam na ng lahat ang balitang kumalat sa buong samahan. Sa kanyang marangal na upuan, ang Demon Lord ay umupo ng tuwid habang ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. Ibinahagi niya na orihinal na balak niyang ipagpaliban ang anunsyo hanggang sa sumapit ang Mara Festival, ngunit napagtanto niyang wala na itong saysay sa kasalukuyan. Idinagdag pa niya na napagpasyahan na niya at nasuri ng mabuti na mayroon ng isang karapat-dapat na pumalit sa kanya. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang First Guardian, na tahimik at seryosong nakikinig sa bawat salita ng kanyang Panginoon. Tumingin ang Demon Lord sa napakaraming tao sa ibaba, at ipinaliwanag na ang kanyang pamumuno ay tumagal na ng higit sa isang henerasyon. Sinabi niya na kahit na nais pa niyang mamuno habang mayroon pa siyang lakas at kakayahan, naiintindihan niya na ang lahat ay naghahangad na makita ang pagdating ng isang bagong pinuno, isang bagong Diyos na magpapatuloy sa kanilang landas. Binanggit din niya na marami pa ring matututunan ang kanyang napili mula sa kanya, ngunit sa kabilang banda ay halos wala na ring kulang sa kanya, dahil ang kanilang bagong pinuno ay itinuturing ng ganap at handa. Ang mukha ng Demon Lord ay napuno ng katiyakan habang tinitingnan ang mga tao. Siniguro niya sa lahat na hindi sila mabibigo sa kanyang napili, dahil ang kabataang ito ay nagtataglay ng potensyal na higit pa sa kanyang sariling kakayahan. Sa ibaba, ang mga mukha ng mga naroon ay nagbago, ang iba ay nanlaki ang mga mata sa gulat, ang iba ay nakakunot ang noo habang nag-iisip, at ang iba naman ay puno ng pag-asa. Ang balitang ito ay hindi inaasahan ng marami, kaya't nagkagulo ng bahagya ang kanilang mga isipan, nagtataka kung sino ang tinutukoy at kung ano ang kaya niyang gawin bilang bagong pinuno ng buong samahan. Bumaling ang Demon Lord sa kanyang tabi at nagbigay ng utos sa First Guardian. Inutusan niya ang tagapagbantay na ipatawag at dalhin sa harapan ng Master of the New Generation, ang itinalagang tagapagmana. Agad na yumuko si Mudam bilang tanda ng pagsunod, at sumagot ng may paggalang na susundin niya ang utos ng Demon Lord. Lumapit si Mudam sa harap ng malaking pinto, at sumigaw ng buong lakas upang marinig ng lahat. Ipinatawag niya ang successor of the Divine Cult, at inutusan itong humarap at lumabas sa harapan ng lahat. Sa harap ng dambuhalang pinto na may nakaukit na sagisag ng demonyo, dalawang tagapaglingkod ang dahan-dahang humila upang buksan ito. Ang tunog ng paggalaw ng pinto ay tumunog ng malinaw, at sa gilid ay nakatayo si Dampil. Habang unti-unting bumubukas ang pinto, isang matinding liwanag ang tumagos mula sa loob. Sa huli, ang pinto ay bumukas ng buong buo, at ang matinding liwanag ay kumalat sa paligid. Ang hangin ay hamihip ng malakas, na tila sumasabay sa pagdating ng isang makapangyarihang nilalang. Ang buong liwasan ay nanatiling tahimik, habang ang lahat ay nakatingin sa butas ng pinto, naghihintay na makita ang mukha ng taong itinalaga upang maging bagong pinuno ng Divine Cult. Sa gitna ng matinding liwanag na nagmumula sa bumukas na pinto, unang lumitaw ang paa ng isang lalaki na nakasuot ng itim na sapatos at puting kasuotan. Sumunod na makita ang kanyang kamay na mahigpit na nakakuyom, na nakasuot ng marangal na damit na kulay pula na may berdang ginto na hugis dragon. Ang tela ay kumikinang sa liwanag ng araw. Dahan-dahang tumingin ang mata ng lalaki, na kulay matingkad na kayumanggi at puno ng katiyakan. Sa ibaba, ang mga taong nakatayo ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at pagkamangha. Ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang hindi inaasahang anyo at presensya ng lalaki ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa karamihan, dahil marami sa kanila ay may ibang inaakala kung sino ang itatalagang tagapagmana. Sa wakas ay lumabas ng buo si Sorayang, na naglalakad ng tuwid at may dangal. Siya ay nakasuot ng marangal na pulang damit na may berdang ginto na naglalarawan ng dragon, na kumakatawan sa kapangyarihan at karangalan. Habang naglalakad siya patungo sa Demon Lord, sa kanyang kalooban ay inamin niya na labis siyang nabibigatan at nahihiya sa dami ng taong nakatingin sa kanya. Sanay siyang mamuhay ng tahimik at hindi napapansin, kaya't ang atensyon ng libu-libong tao ay nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam.
Habang naglalakad siya sa gitna ng daan, sa kanyang isipan ay naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay laging namumuhay sa anino, nakatago at hindi kilala ng marami, ngunit sa kasalukuyan, napagtanto niya na malayo na ang kanyang narating at malaki na ang kanyang pagbabago mula sa kung sino siya noon. Ang kanyang mukha ay napuno ng halo ng seryosong pag-iisip at banayad na emosyon, habang nakatingin sa unahan, tila naghahanda siya sa mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-alala sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagbabago. Sa gitna ng karamihan, nakita niya ang batang babae na si Anghua, ang unang taong nakita niya pagkagising sa loob ng Divine Cult. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkamangha at paghanga habang nakatingin sa kanya. Sa isipan ni Sorayang, naalala niya ang mga unang araw ng kanyang paggising, kung saan si Anghua ang nagbigay sa kanya ng pag-aalaga at tulong noong siya ay mahina pa at walang kaalam-alam sa kanyang kapaligiran. Sa isang mabilis na pagbabalik-tanaw, makikita ang mga alaala ng nakaraan, ang mga sandaling inalagaan siya ni Anghua noong siya ay walang malay at mahina pa. Sa kanyang isipan, taos-puso niyang sinabi na nabuhay siya at nakamit ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang pagkalinga at kabutihan. Ipinakita rin ang isang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Sorayang ang ulo ni Anghua bilang tanda ng pasasalamat. Habang naglalakad patungo sa harapan, tinawag ni Sorayang sa kanyang isipan ang pangalan ni Yui Hanggrayan, nakatayo sa gitna ng mga tao. Sa kanyang kalooban, inamin ni Sorayang na ang anyo ni Hanggrayan ay eksaktong katulad ng kanyang inaasahan at naisip. Idinagdag pa niya na marami na rin silang pinagdaanan at pinagsamahan ng mga pagsubok at karanasan mula noong magkakilala sila. Sa isang mabilis na pagbabalik-tanaw, muling nabuhay ang mga pangyayari sa nakaraan. Makikita kung paano nakaluhod si Hanggrayan sa harap ni Sorayang, at kung paano niya inamin na hindi niya mararating ang kanyang kasalukuyang kalagayan kung wala ang tulong at gabay ni Hanggrayan. Pagkatapos ng mga alaala, ang atensyon ay napunta kay Madam Pil, ang matapang na mandirigma na nakatayo ng tuwid. Sa isipan ni Sorayang, tinawag niya ang pangalan nito, habang pinagmamasdan ang matibay na tindig ni Dampil matagal na niyang katuwang. Muli ay nagbalik ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan, makita ang matipunong katawan ni Dampil na puno ng mga peklat mula sa mga nakaraang labanan, patunay ng kanyang katapangan. Naalala ni Sorayang ang mga sandaling magkasama silang nagpapahinga sa tabi ng apoy, nagkukwentuhan at nagtutulungan. Sa kanyang isipan, inilarawan niya si Dampil bilang isang taong mapagkakatiwalaan, katulad ng isang matalik na kaibigan na laging maaasahan sa oras ng pangangailangan. Habang nakatingin si Sorayang sa likuran ni Dampil, sa kanyang kaisipan ay inamin ni Sorayang na kung mayroon man siyang kapatid na lalaki, tiyak na magiging katulad ito ni Dampil, matibay, tapat, at maaasahan. Kasabay nito ay tahimik siyang nagpapasalamat kay Dampil. Nakarating ni Sorayang sa paanan ng mga hagdanan, sa itaas ay makikita ang Demon Lord na nakaupo sa kanyang marangal na upuan, kasama ang First Guardian na nakatayo sa kanyang tabi. Dahan-dahang lumuhad si Sorayang sa tamang paraan ng pagpupugay, ang kanyang likod ay tuwid, at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod habang ipinapahayag ang kanyang paggalang, taos-puso niyang inialay ang kanyang pagbati at pagpupugay sa Demon Lord. Sa itaas, ang mukha ng Demon Lord ay nanatiling seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Sorayang. Sa ibaba, nakatingin si Sorayang ng diretso sa Demon Lord, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit puno ng katiyakan, walang bakas ng takot at pag-aalinlangan. Mula sa kanyang mataas na pwesto, ang Demon Lord ay tumingin ng mabuti kay Sorayang nakaluhod sa kanyang harapan, sa kanyang pananalita ay ipinahayag niya ang kanyang paghanga, at sinabing si Sorayang ay talagang karapat-dapat na maging susunod na Diyos at pinuno ng Divine Cult. Idinagdag pa niya na ito ang tunay na tagapagmana na matagal na niyang hinahanap at inaasahan. Matapos ang kanyang pahayag, muling nagsalita ang Demon Lord at sinabing mayroon siyang nais itanong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at seryoso habang itinanong niya kung handa ba si Sorayang na ailay ang kanyang buong buhay at kapalaran para sa kapakanan at kinabukasan ng buong samahan. Nanatiling nakatingin si Sorayang ng diretso sa Demon Lord, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kaseryosohan at pag-iisip, habang pinag-iisipan ang bigat ng tanong na ibinato sa kanya. Sa gitna ng mga naroon, makikita ang iba't ibang mukha ng mga nakatataas na opisyal at miyembro ng samahan, kasabay nito ay seryosong tingin si Gugo, puno ng pagtatasa at paghihintay sa magiging sagot. Sa ibang bahagi ng karamihan, ang Facility Master at si Juhua ay nakatayo sa harapan.
ang kanilang mga mukha ay napuno ng paggalang at paghanga, habang tahimik nilang pinagmamasdan ang seremonya. Sa kabilang dako, nakangiti si Yosong ng banayad, tila nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari at may tiwala sa kakayahan ng bagong itinalaga. Sa itaas ng isang mataas na poste ay kumakawe ang dakilang watawat ng Divine Cult, isang pulang telang may nakaukit na mukha ng demonyo. Ang liwanag ng araw ay tumatama rito, na nagpapatingkad sa kulay at sagisag ng kanilang kapangyarihan at pagkakakilanlan. Binuksan ni Sorayang ang kanyang bibig upang sumagot, ang kanyang tinig ay malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan, habang tiyak niyang sinagot ang tanong ng Demon Lord, pinatunayan niya na handa siyang tuparin ang hinihingi ng tungkulin. Sa isang iglap, ang buong liwasan ay sumabog sa sigawan at palakpakan, ang malalakas na hiyawan ng pagsang-ayon ay umugang sa buong paligid, na sinasabayan ng paglipad ng mga makukulay na piraso ng tela at liwanag, ang emosyon ay tumataas, habang ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang pagsuporta at pagtanggap sa bagong pinuno. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, makikita ang labis na kasiyahan sa mga mukha ng mga naroon, si Ang Hua ay nakangiti ng malapad at naiiyak sa saya, habang ang iba naman ay itinaas ang kanilang mga kamao at sumigaw ng pagbati sa Third Young Lord. Sa gitna ng masayang pagdiriwang at paglipad ng mga makukulay na piraso ng papel, si Yui Hanggrayan ay nakatayo habang nakatingin kay Sorayang. Sa kanyang kalooban ay inamin niyang nakaramdam siya ng kakaibang panginginig at matinding damdamin sa sandaling iyon. Sa kanyang tabi ay ang Pavilion Master, na nakangiti ng may paghanga habang pinagmamasdan ang mga pangyayari, habang ang ibang mga tao sa paligid ay nagtataas ng kanilang mga kamao bilang tanda ng pagsuporta at kasiyahan. Sa ibang bahagi ng karamihan, nakatingin sina Yomin at Soyoon, at sa kanilang isipan ay pinuri ang kagandahan at tindig ni Sorayang, na tinawag itong napakagwapo. Ang mga kasama niya ay nagtatawanan at nagbubunyi, habang ang iba naman ay nakangiti at sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Sa harapan ng lahat, dalawang iginagalang na matanda, ang Iron Sword Demonic Elder at ang Tattered Demonic Elder ay parehong nakatingin kay Sorayang ng may paghanga. Sa kanilang kaisipan ay hindi mapigil ang purihin ng Third Young Lord, at ipinahayag ang kanilang pagkamangha sa kanyang presensya at ang malaking pagbabagong nagaganap sa araw na iyon. Nakatingin si Dangpil sa tabi ni Sorayang, at may paggalang na binati siya at binati sa kanyang bagong katayuan bilang Demon Lord ng samahan. Sa kanyang kalooban, nagpahayag si Dangpil ng kanyang matibay na pangako, sinabi niya na anuman ang mangyari at anuman ang daang tatahakin ni Sorayang, siya ay mananatiling nasa kanyang tabi at sasama sa kanyang paglalakbay. Sa gitna ng karamihan, ang ilang mga miyembro ay patuloy na nagbubunyi at humahanga kay Sorayang, na tinatawag siyang kahanga-hanga. Ngunit sa di kalayuan, may isang bantay nagpahayag ng pagkagulat at pagtutol, at nagtanong kung sino ang nang-ahas na tawagin ang Third Young Lord sa kanyang pangalan ng walang paggalang. Sa isang iglap, isang malaki at matibay na paa na may matatalim na kuko ang biglang tumama sa sahig, na nagdulot ng malakas na ugong at pagyanig sa buong lugar. Ang mga taong nakakita nito ay napasinghap sa gulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ang kanilang mga mata ay nanlaki, habang ang ilan ay nagsalita ng may pagkagulat, hindi makapaniwala sa biglaang paglitaw ng isang hindi inaasahang nilalang, ang dating masayang kapaligiran ay napalitan ng halo ng pag-aalala. Mula sa likuran ay lumabas si Goldie, na may makantab na kulay gintong balahibo at matalim na mga mata, na sinusundan ng isang malaking puting tigre na may itim na guhit at matapang na tindig. Ang kanilang mga paa ay tumatama ng malakas sa sahig, na nag-iiwan ng bakas ng kanilang kapangyarihan, habang ang hangin ay humihip ng malakas sa kanilang pagdating. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo, habang ang iba ay sumigaw ng pagtataka at takot sa paglitaw ng mga ganitong nilalang, ang ilan ay nagtanong kung iyon ba ay isang tunay na tigre, habang ang iba naman ay nagtama ng obserbasyon at sinabing ito ay isang golden fox, ang mga nilalang ay dahan-daang naglalakad patungo kay Sorayang, habang ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanila, kasabay nito ay nakatayo lamang si Sorayang, nakalmadong nakatingin sa mga bagong dating nakasama. Tumingin si Sorayang sa unahan, at naglabas ng mababa ngunit makapangyarihang ugong na tumunog sa buong paligid. Lumingon si Sorayang patungo sa direksyon ni Goldie, at may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi ay nagtanong kung kumusta na ito at kung maayos ang kanyang kalagayan. Lumapit palalo si Sorayang at dahan-daang hinaplos ang ulo ni Goldie, taos puso niyang nagpasalamat sa pagdating nito, at tinawag ito sa palayaw na Goldie, bilang sagot,
muling naglabas si Goldie ng mahinang ugong na tila tanda ng pagtanggap at kasiyahan, habang dahan-dawang isinandal ang kanyang ulo sa kamay ni Sorayang. Sa gitna ng karamihan, ang mga mukha ng mga miyembro ng Divine Cult ay nagpakita ng matinding pagkagulat at hindi paniniwala. Ang ilan ay nanlaki ang mga mata. Ang iba ay, habang ang iba naman ay nakahawak sa kanilang dibdib dahil sa pagkamangha, hindi nila inaasahan na ang isang ganap na ligaw at makapangyarihang nilalang ay magpapakita ng ganitong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa kanilang bagong pinuno. Muli ay naglabas si Goldie ng mas malakas na ugong, na tila nagpapahayag ng kanyang damdamin. Tumawa ng mahina si Sorayang at humingi ng paumanhin kung may nagawa siyang hindi tama, ngunit idinagdag din niya na natutuwa siya dahil nakasama nito at nakapagpalipas ng oras kasama ang Tiger King. Habang magkaharap at magkahawak ang atensyon, ang Demon Lord ay nakatayo sa di kalayuan at tahimik na pinagmamasdan ng pangyayari. Nakita niya kung paano nakasandal si Goldie kay Sorayang, at ang kanyang buntot ay dahan-daang kamakawag. Sa isipan ng Demon Lord, napansin niya na ang nilalang na tinatawag nilang Jackal ay lumaki at lalong tumibay kumpara noong una niya itong nakita. Napansin niya ang pagbabago sa laki at bigat ng presensya nito, na nagpapakita na lumakas din ito sa paglipas ng panahon. Lumapit ng bahagya si Goldie, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Muling nagsalita ang Demon Lord, at inamin na si Goldie ay nananatiling kahanga-hanga at nakapupukaw ng paggalang tulad ng dati, ngunit may halong pagtataka ay nagtanong din siya kung ang nilalang na ito ay nakapagtagumpay at nakapagpasakop sa tigre na pag-aari ng Beast Palace Master. Sa kabilang panig, lumapit ang dambuhalang puting tigre na may itim na guhit, at tumingin kay Sorayang. Tumingin din dito si Sorayang at binati ito, na sinabing dumating din pala ito. Nakangiti ng bahagya si Sorayang habang tumatanggap ng pagbati mula sa tigre, at taos-puso siyang nagpasalamat sa tigre ng pagbati at pagkilalang ipinakita sa kanya. Ang tiger ay tumingin ng tuwid sa harapan, at naglabas ng mababa ngunit matinding ugong na puno ng lakas. Sa isang iglap, itinaas ng tigre ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang malakas at dumadagandong na etengal na umugang sa buong paligid. Ang lakas ng tunog mula sa etengal ay kumalat hanggang sa pinakadulong bahagi ng malawak na liwasan, habang ang matandang gusali ng Heavenly Demon Divine Cult ay tila nanginginig sa bigat ng kapangyarihang iyon. Ang libu-libong tao ay nanatiling nakatigil, puno ng pagkamangha at takot sa nakita at narinig. Nakatayo si Sorayang sa pagitan ng Golden Fox at ng White Tiger, at sa kanyang kalooban ay inamin na hindi na niya kailangang pigilan pa ang kanyang tunay na lakas at intensyon. Binanggit niya ang dalawang makapangyarihang samahan na matagal nang tumutol sa kanila, ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Sa kanyang isipan ay nagpasya siya na sa wakas ay mayroon na siyang sapat na kapangyarihan at suporta upang harapin at pabagsakin ang dalawang organisasyong ito. Tumingin si Sorayang ng diretso sa direksyon sa katangian at may halong hamon sa kanyang tinig ay nagtanong kung nararamdaman na ba ng matandang pinuno ang paparating na kapahamakan. Idinagdag pa niya na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas malalaking pangyayari na magbabago sa takbo ng buong lupain. Sa ibang lugar, sa teritoryo ng Righteous Heavenly Alliance, ang kanilang pinuno na si Damseong ay hawak ang isang napakagandang bulaklak na tinatawag na 10-color joy flower. Napansin niya na ang bulaklak ay muling namukadkad, at naalala niya na noong una ay bihira itong mamunga, ngunit sa kasalukuyan ay 5 bulaklak na ang namumulaklak sa bawat 10 itinanam. Habang hawak ang bulaklak, nakaramdam si Damseong ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May halong pagtataka ay inilarawan niya ang damdaming iyon bilang isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon, isang pakiramdam ng bigat at hindi maipaliwanag na panganib na dahan-daang lumalapit. Sa gitna ng malawak na hardin na puno ng mga parehong bulaklak, mabilis na tumakbo ang isang opisyal patungo kay Damseong. Hingal na hininga ay tinawag niya ang pinuno at nagbalita na mayroong napakahalaga at agarang ulat na kailangang marinig agad. Nang makalapit, ibinalita ng opisyal na ang pinuno ng Mount Hua Sect ay pilit na pumasok sa Alliance Leader Pavilion ng walang column. Idinagdag pa niya na napakalakas ng puwersang ginamit ng panauhin kaya't hindi nila ito napigilan kahit na sinubukan pa nila. Nakinig ng tahimik si Damseong, ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Sa ulat ng kanyang tauhan, sa kanyang mukha ay makikita ang kalmadong pagtanggap, at sa kanyang isipan ay sinabi niya na tila ganoon nga ang nangyari. Habang hawak pa rin ang 10-color joy flower, nagpatuloy si Damseong sa kanyang pag-iisip. Binanggit niya na may nakatakdang ayos at daloy ang mga pangyayari sa mundo,
at tila ang pinuno ng Mount Hua sect ay nagiging isang taong hindi na makontrol ang kanyang sariling emosyon at kilos. Idinagdag pa niya na tila ang dating iginagalang na samahan ng Mount Hua ay patungo na rin sa kanilang pagbagsak, tulad ng ibang mga makapangyarihang organisasyon noon. Sa isang iglap, ang bulaklak na hawak niya ay nagsimulang matuyo at maging alabok, na unti-unting naglaho sa pagitan ng kanyang mga daliri. Habang ito ay nangyayari, ibinaling ni Dam Seyong ang kanyang atensyon sa kanyang tauhan, at tinawag ito sa seryosong tono. Lumingon ang opisyal na may halong takot at kaba sa kanyang mga mata, habang ang mga butil ng pawis ay tumutulo sa kanyang pisngi. Mahigpit na sinita siya ni Dam Seyong, at nagtanong kung bakit hindi niya nagampanan ng maayos ang isang simpleng gawain na dapat ay madali lamang para sa kanya. Lalong tumigas ang mukha ni Dam Seyong, at itinaas ang kanyang kamay habang binibigyan ng babala ang kanyang tauhan. Sinabi niya na kung may mangyayaring katulad nito muli, hindi na ito makakaligtas sa nararapat na parusa at kailangang harapin ang mabibigat na kahihinatnan. Sa kabilang panig, sa loob ng Alliance Leader Pavilion, ang pinakamataas na bulwagan ng Orthodox Muslim Alliance, ay walang ibang tao kundi ang mga nag-aalalang tagapagbantay. Isang matigas at galit na tinig ang umugang sa loob ng silid, kung saan ang isang hindi kilalang panauhin ay nagtanong kung nasaan ang pinuno ng alyansa at kung bakit hindi pa ito lumalabas upang harapin siya. Ang mga tagapaglingkod ay nanatiling nakayuko, walang lakas na sumagot agad. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Hong Sanja, ang makapangyarihang pinuno ng Mount Hua sect. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, at muli siyang sumigaw upang utusan ang mga naroon na ipatawag agad ang pinuno ng alyansa at dalhin ito sa kanyang harapan. Lumapit ang dalawang tagapagbantay at nagtaas ng kanilang mga kamay bilang tanda ng pagpapakumbaba, habang hinihiling sa panauhin na hamupa muna ang kanyang galit at maging mahinahon. Ngunit lalo lamang nagalit si Hong Sanja, at nagtanong ng may paghamon kung paano nang ahas ang mga ito na kausapin siya sa ganoong paraan, gayong siya ang pinuno ng kilalang Mount Hua sect. Sa labas ng malaking pinto ng bulwagan, narinig ang mabigat na hakbang ng isang paa na tumama sa sahig. Mula sa kabilang panig ay narinig ang isang mahinang komento na nagsasabing napakalaki ng ingay at gulo na nangyayari sa loob. Dahan-daang bumukas ang malalaking pinto, at lumabas si Dam Seyong kasama ang kanyang tauhan, habang ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Hong Sanja. Sa kanyang pagdating, agad na tumahimik ang buong bulwagan, habang ang dalawang makapangyarihang pinuno ay nagkaharap sa isa't isa. Nakatayo si Hong Sanja, ang pinuno ng Mount Hua sect, na halos nanginginig sa matinding galit habang nakaharap kay Dam Seyong. Sa kanyang tinig na puno ng hinanakit, hinihiling niya ang paliwanag mula sa pinuno ng alyansa. Itinanong niya kung paano naging posible na magkaroon ng ganitong pangyayari na may kinalaman sa Zhongnan sect, at idinagdag na tila minamaliit at hinahamak ang kanilang samahan sa ganitong paraan. Sa loob ng malawak na bulwagan, nakaupo ng mahinahon si Dam Seyong sa isang gilid ng bilog na mesa. Sa kanyang kalmadong tinig, pinayagan niya ang dalawang tagapagbantay na naroon na umalis. Agad na sumunod ang mga tauhan at yumuko bilang tanda ng paggalang. Hinarap ni Dam Seyong ang galit na panauhin, at mahinahong sinabihan ito na hamupa na ang kanyang emosyon at maupo muna. Ngunit lalong sumigaw si Hong Sanja at nagtanong kung tila ba kaya niyang maging mahinahon sa ganitong sitwasyon. Paalala naman ni Dam Seyong na ang lugar na kanilang kinalalagyan ay ang Alliance Leader Pavilion, at nararapat lamang na huwag nilang itaas ang kanilang mga boses upang mapanatili ang kaayusan at paggalang sa nasabing lugar. Hindi napigilan ang galit ni Hong Sanja, kaya't bigla niyang ipinalo ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Ang lakas ng kanyang hampas ay nagdulot ng matinding panginginig sa buong mesa, at ang mainit na tsaa sa tasa ay tumalsik at tumapon sa paligid. Muli niyang tinawag ang pangalan ng pinuno ng alyansa. Dahil sa lakas ng pagkakatama, ang tsarera ay tumamba at bumagsak sa ibabaw ng mesa. Ang mainit na tubig ay damaloy at kumalat sa makinis na ibabaw ng kahoy, habang ang mga tunog ng pagbagsak at pagtalsik ay naririnig sa buong silid. Hindi nagpatinag si Hong Sanja, at ipinaliwanag ang ugat ng kanyang galit. Sinabi niya na pinayagan daw ni Dam Seyong ang isang kilalang ahensya ng mga tagapagbantay na matagal ng katuwang ng kanilang alyansa sa loob ng maraming henerasyon na lumagda sa isang kasunduan kasama ang Zhongnan sect. Itinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng ganitong desisyon, na tila nagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng kanilang samahan. Habang tumutulo pa ang natirang tsaa mula sa tasa, dahan-dahang inayos ni Dam Seyong ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Sa kanyang malamig at walang emosyong tinig, sinabihan niya si Hong Sanja na itigil na ang pagpapahiya sa kanyang sarili at maupo na ng maayos.
Nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja sa narinig, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Kinuha ni Dam Seyong ang tsarera at muling nagbuhos ng sariwang tsaa sa isang malinis na tasa. Habang ginagawa ito, mariing ipinaalala niya na kahit ang dating pinuno ng Mount Hua sect ay hindi nang ahas na itaas ang kanyang boses at magpakita ng kawalan ng galang habang nasa loob ng Alliance Leader Pavilion. Sa isang iglap, naglabas si Dam Seyong ng matinding presensya at asol na apoy na tila bumabalot sa kanyang paligid, tanda ng kanyang makapangyarihang internal chi. Nakatuon ang kanyang tingin kay Hong Sanja, at nagbabala na kung muling magpapakita ng kahihiyan at kawalan ng respeto sa kanyang harapan, aalisin niya ang karapatan nito bilang isang elder ng alyansa. Ang bigat ng kanyang kapangyarihan ay naramdaman sa buong silid. Sa ilalim ng matinding presensya at chi na ibinubuga ni Dam Seyong, napilitang pigilan ni Hong Sanja ang kanyang galit. Napasinghap siya ng malalim habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig at dahan-dawang napipilitang yumuko sa ibabaw ng mesa. Nanatiling nakatuon ang tingin ni Dam Seyong kay Hong Sanja, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may asol na liwanag. Sa kanyang malamig ngunit matatag na tinig, muling niyang inutusan si Hong Sanja na maupo ng maayos at itigil ang pagpapakita ng labis na emosyon. Ipinakita ang kahulugan ng escort agency, isang samahan na nagbibigay ng proteksyon sa mga tao at mahahalagang kagamitan habang naglalakbay, kapalit ng naaangkop na bayad. Ipinakita rin ang imahe ng mga karwahe, barko, at mga tauhang nakahanda sa pagbantay, na nagpapaliwanag sa mahalagang papel na ginagampanan ng ganitong uri ng negosyo sa buong lupain. Inilarawan ang Sojong Escort Agency, na itinatag ng isang dating miyembro sa labas ng pangunahing samahan ng Mount Hua sect. Ngunit nagkaroon ng pagbabago nang ang ahensyang ito ay lumagda sa isang kasunduan sa Jongnan sect, na kilala bilang matagal na karibal ng Mount Hua sect sa parehong rehiyon. Ipinakita ang mapa ng kabundukan na naghihiwalay at nag-uugnay sa dalawang samahan, na nagpapaliwanag kung bakit itinuring itong isang malaking pagtataksil sa panig ni Hong Sanja. Sa loob ng marangyang gusali ng Righteous Heavenly Alliance, ipinaliwanag ni Dam Seyong na sapat na ang kanyang abala sa pamamahala sa buong alyansa, at wala siyang panahon upang makialam sa maliliit na usapin na tulad nito, ngunit hindi tinanggap ni Hong Sanja ang paliwanag na ito, at tinugon na kung ganoon ay nararapat lamang na pamunuan ito ng mas maayos at mas mahusay kaysa sa kasalukuyang nangyayari. Habang dahan-dawang nagbubuhos ng tsaa sa tasa, inamin ni Dam Seyong na alam niya ang kaugalian na ang mga tagasunod ng siyam na pangunahing samahan ay nagpapatakbo ng mga ahensya ng pagbantay at mga samahan ng mga ngalakal, at karaniwang ibinabahagi ang bahagi ng kanilang kita sa kanilang mga pinagmulan. Ipinakita nito na hindi siya bulag sa mga pangyayari, ngunit may ibang pananaw sa kung paano ito haharapin. Lalong namula ang mukha ni Hong Sanja sa gulat at galit nang marinig ito. Ipinakita ng kanyang ekspresyon na hindi niya maunawaan kung paano alam ng pinuno ang lahat ng ito ngunit hindi kumilos upang pigilan. Ipinaliwanag pa ni Dam Seyong na ibinalita sa kanya ng pinuno ng ahensya na nitong mga nakaraang panahon ay unti-unting nababawasan ang kanilang mga kliyente. Nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja sa narinig, at hindi makapaniwala sa ganitong balita. Hindi niya inaasahan ang ganitong dahilan sa likod ng lahat. Muling ipinalo ni Hong Sanja ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa, at isinigaw na ang dahilan ng pagbaba ng kanilang kita ay ang pagtataguyod ng Bishan Escort Agency ng Jongnan sect. Hinarap ni Dam Seyong si Hong Sanja at nagtanong kung mayroon bang nagbabawal sa Jongnan sect na magtatag ng sarili nilang ahensya ng pagbantay. Mabilis namang tumugon si Hong Sanja na hindi iyon ang pinag-uusapan, at nanindigan na hindi iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagtutol. Habang hawak ang kanyang tasa ng tsaa, ipinaliwanag ni Dam Seyong na kung ang Sojong Escort Agency ay talagang pag-aari ng Mount Hua sect, nararapat lamang na maging makatwiran at maunawain ang hinihinging bayad batay sa tunay na kalagayan ng kanilang kita. Idinagdag pa niya na sa pagbaba ng kanilang kinikita at sa labis na porsyentong kinukuha ng sekta, hindi na niya nakapagtataka kung bakit napilitang kumilos sa ganitong paraan ang ahensya. Lalong tumaas ang boses ni Hong Sanja at nagsabing sana ay ipinaalam muna sa kanya ang ganitong suliranin bago pa man umabot sa ganito. Pagkatapos ay nagtanong kung sinabi ba ng pinuno ng ahensya na tatalikuran na nila ang Mount Hua sect at kakampi na sa Jongnan sect. Dahan-dawang uminom ng tsaa si Dam Seyong at itinuwid ang sinabi. Ayon sa kanya, ang tunay na nais iparating ng pinuno ng ahensya ay nais na nilang wakasan ang kasunduan at ugnayan sa Mount Hua sect. Habang nagbubuhos muli ng mainit na tsaa sa tasa,
Ipinaliwanag ni Dam Seyong na ang kasunduan sa pagitan ng dalawa ay nagpapatunay na ang kanilang ugnayan ay puro negosyo lamang. Binigyang diin din niya na ang Sojong Escort Agency ay hindi sangay at bahagi ng Mount Hua Sect, kundi isang hiwalay at malayang samahan na may sariling desisyon. Mahigpit na nakuyam ni Hong Sanja ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa, at sinabi ni Dam Seyong ang Mount Hua Sect mismo ang humihingi ng labis at hindi makatwirang halaga mula sa ahensya. Idinagdag pa niya na kung nais nilang mapanatili ang maayos na ugnayan, nararapat sana ay igalang nila ang kakayahan at kita ng kanilang katuwang. Nagtanong din siya kung anong dangal at layunin ang makukuha sa paghingi ng napakataas na bayad ng walang bahid ng paggalang sa kabilang panig. Hindi na nakapagpigil si Hong Sanja at muling sumigaw, na nagtatanong kung paano magagawang tretuhin ng ganoon ang isang kilala at iginagalang na sekta tulad nila. Sa kanyang galit ay direktang itinanong kung minamaliit at hinahamak ba siya ng kausap sa oras na iyon. Hindi nagpakita ng takot o pag-aalinlangan si Dam Seyong, sa halip, direkta at walang paligoy-ligoy na sumagot na oo, at kinumpirma na talagang minamaliit niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja, dahil sa matinding gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang isipan ay tila na puno ng pagkagulat, hindi makapaniwala na may magtatapang sagutin siya sa ganoong paraan. Biglang tumayo si Hong Sanja, at ang matinding chi ay sumabog mula sa kanyang katawan na may kulay lila at pulang liwanag. Ang lakas nito ay yumanig sa buong mesa at nagdulot ng bitik sa makapal na kahoy. Sumigaw siya at nagtanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Dam Seyong na magsalita sa ganoong paraan. Hindi man lang natitinag si Dam Seyong sa matinding pagputok ng chi na inilabas ni Hong Sanja, nananatili siyang nakaupo ng tuwid. Ang kanyang palad ay nakapatong sa ibabaw ng mesa habang hawak ang kanyang tasa. Sa halip na matakot, sarkastikong sumagot si Dam Seyong at nagtanong kung paano nga ba siya magkakaroon ng lakas ng loob. Idinagdag pa niya na hindi niya maunawaan kung paano ang isang taong padalos-dalos mag-isip at kumilos tulad ni Hong Sanja ay nakamit ang mataas na katungkulan na kanyang hawak. Ipinahayag din niya ang kanyang matinding pagkadismaya sa dating pinuno ng Mount Hua Sect, na tila nagkulang sa pagpili ng karapat-dapat na kahalili. Habang nagsasalita, ang tasa sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadurog at naglaho sa alabok dahil sa bahagyang paglabas ng kanyang panloob na lakas. Tumingin si Dam Seyong kay Hong Sanja, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may asul na liwanag, tinawag niya ito bilang pinuno ng sekta, at may matigas na tinig ay nagtanong kung nais ba nitong ibigay na lamang ang kanyang posisyon sa ibang tao. Ipinaalala rin niya na 3 taon pa lamang ang nakalilipas mula noong maupo ito sa nasabing katungkulan. Sa isang iglap, ang napakalaking presensya at enerhiya ni Dam Seyong ay biglang bumalot sa buong silid. Walang pag-aalinlangang itinulak nito si Hong Sanja pababa sa lamesa, dahilan upang ito ay mapaatungal sa sakit at gulat. Habang nakadapa, hindi makapaniwalang si Hong Sanja tinawag niya ang pangalan ng pinuno ng alyansa at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng ginawa nito. Tumayo si Dam Seyong at inilapat ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa, na lalong nagpalalim sa bitik na nabuo rito. Muli siyang nagsalita at nagtanong kung ano ang inaakala nitong mangyayari kapag nalaman ng ibang maliliit na samahan at angkan ang mga ginawa nito sa loob ng mahabang panahon. Sa halip na sumagot, napasinghap lamang si Hong Sanja at nanginginig na nagsalita. Ipinakita ni Dam Seyong ang kanyang palad na nababalot ng maningning na asul na chi, at sinabing bibigyan niya ito ng 2 pagpipilian. Ang una ay ang hayagang ipaalam sa buong Jiangho ang lahat ng kinita at bayad na natanggap nila mula sa Sojong Escort Agency, pati na rin ang buong detalye ng kanilang kasunduan. Ang ikalawang pagpipilian ay ang ibato ito sa kulungan dahil sa kasong katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan, at gagawin iyon sa mismong oras na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Hong Sanja at napabulalas, hindi makapaniwala sa bigat ng mga inihandang parusa laban sa kanya. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Dam Seyong, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakakurba, puno ng katiyakan sa kanyang desisyon. Muling nagtanong si Dam Seyong ng may diin, kung alin sa dalawa ang pipiliin nito, ang mapahiya sa harap ng buong mundo ng mga mandirigma, o makulong at mawala ang lahat ng kanyang karangalan at kalayaan. Sa ibang lugar, sa gitna ng madilim at payapang kagubatan, narinig ang isang mahinang boses, tinawag nito ang pangalang Jong Ryung, at nagtanong kung ano ang dahilan ng pagdating nito sa ganitong oras ng gabi. Sa gitna ng madilim at payapang kagubatan, nakatayo si Jong Ryung kasama ang binatang si Sorayang. Tinugunan ni Jong Ryung si Sorayang at binati ito, na nagpaabot ng kanyang pagbati sa pagkakahirang nito bilang young leader.
Sa gulat at hindi inaasahang pagbati, tumugon naman si Sorayang ng may pag-aalinlangan at nagpasalamat. Lumingon si Sorayang kay Jong Ryong at nagtanong kung totoo ba ang kanyang sinabi at kung taos-puso ba ang kanyang pagbati. Sumagot naman si Jong Ryong na may halong katotohanan at pagkukunwari, na sinabing may bahagi siyang pagsang-ayon ngunit hindi lubos. Ipinaliwanag pa ni Jong Ryong na kaya niya ito binabati ay dahil iyon ang nararapat, ngunit hindi niya may kakailan na mayroon din siyang pagkadismaya, dahil siya rin ay isa sa mga itinuring na kandidato para sa nasabing posisyon. Sa kabilang banda, napaisip naman si Sorayang kung hindi ba naintindihan ni Jong Ryong na nagbibiro lamang siya kanina. Sa isipan ni Sorayang, naalala niya na si 6th Young Lord Jong Ryong ay kilala bilang isang taong hindi marunong magtago ng nararamdaman at hindi marunong magsinungaling. Ang kanyang katapatan ay kilala sa lahat, kaya't ang kanyang mga salita ay laging tumutugma sa kanyang tunay na iniisip. Dahil dito, naintindihan ni Sorayang na walang halong pagkukunwari ang mga sinabi nito. Napangiti ng bahagya si Sorayang at sinabing kahit na may pagkadismaya ito ay nagpaabot pa rin ng pagbati, kaya naman hinahangaan niya ang pagiging matapang at lalaking paninindigan nito. Ngunit mabilis ding ibinalik ni Sorayang ang paksa at ipinaalala na hindi pa sinasabi ni Jong Ryong ang tunay na dahilan kung bakit ito nagpumilit na makipagkita sa kanya ng pribado. Direktang itinanong ni Sorayang kung ano ang nais nitong pag-usapan. Tumingin ng seryoso si Jong Ryong, at bago magsalita ay nagbigay ng paunang salita na ang kanyang sasabihin ay isang napakabigat at mahirap na usapin. Sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig, nagtanong si Jong Ryong kung sakaling makagawa ng napakalaking pagkakamali at kasalanan ang kanyang pamilya laban sa Divine Cult, mapagbibigyan ba at mapapatawad ba ang mga ito kahit isang pagkakataon lamang? Nanatiling tahimik si Sorayang at nakatitig lamang dito, hindi agad nakasagot dahil sa bigat ng tanong. Mabilis na nilinaw ni Jong Ryong na hindi naman siya humihingi ng lubos na kapatawaran at pagpapalaya sa anumang kasalanan. Ipinaliwanag niya na ang bigat ng parusa ay nakadepende sa bigat ng ginawang pagkakamali, kaya't ang nais lamang niyang iparating ay isang kahilingan na may kaugnayan dito. Sa gitna ng kadiliman ng kagubatan, mariing nangako si Jong Ryong ng kanyang katapatan at katapatan sa Divine Cult. Nagtaka naman si Sorayang at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Idinagdag pa ni Jong Ryong na sakaling magkamali ang kanyang pamilya, hiling niya na siya na lamang ang parusahan sa halip na ang kanyang mga kamag-anak. Nagpatuloy si Jong Ryong at sinabing handa siyang gawin ang anumang nais at kailanganin ni Sorayang. Aminado siya na ang katapatan ay inaasahan na sa sinumang miyembro ng Divine Cult, ngunit mayroon pa rin siyang nais iparating na hiling. Habang nakatingin sa malayo, napagtanto ni Sorayang na tiyak na alam na ni Jong Ryong ang katotohanan tungkol sa pinuno ng pamilyang Jeojeong. Alam nito na ang namumuno sa kanilang angkan ay nagtatangkang humiwalay at tumalikod sa Heavenly Demon Divine Cult. Yumuko ng bahagya si Jong Ryong at humingi ng paumanhin, inamin na hindi niya alam kung ano ang tamang sasabihin sa ganitong sitwasyon. Sa kabilang banda, naiintindihan ni Sorayang ang kanyang nararamdaman, at naisip na hindi madaling magdala ng ganitong mabigat na responsibilidad sa murang edad. Napangiti ng bahagya si Sorayang habang may bigat sa kanyang mga salita, naalala niya ang kasabihang kung ano ang ama, ay siya ring anak, na tumutukoy sa katapatan at tapang na minana ni Jong Ryong mula sa kanyang magulang, ngunit nilinaw din niya na kahit na bata pa ito, ang batas ng samahan ay malinaw, ang tanging may pananagutan sa mga pagkakamali ng angkan ay ang namumuno rito, at hindi sinumang miyembro lamang ng pamilya. Tumingin si Sorayang kay Jong Ryong at ipinahayag na may paghanga siya sa katapangan nito. Kinikilala niya na hindi biro ang lakas ng loob na kailangan upang harapin siya at ay lahad ang ganitong mabigat na usapin, dahil sa matibay na paninindigan ng binata. Tiwala si Sorayang na hinding-hindi ito magsisisi sa kanyang ginawa kahit na anong mangyari sa hinaharap. Sa huli, inamin din niya na may pagtingin siya sa katangian at katapatan ni Jong Ryong. Biglang nagbago ang paksa ni Sorayang at nagtanong kung nagugutom ba ito. Nagulat si Jong Ryong sa biglaang pagbabago ng usapan, ngunit tapat na sumagot si Sorayang na oo, at inamin na mula pa kahapon ay wala pa siyang nakakain. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan bilang patunay sa kanyang sinabi, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang hiya. Inanyayahan ni Sorayang si Jong Ryong na sabay silang kumain, at ipinagmalaki na hindi naman siya masyadong masama magluto. Tumingin si Jong Ryong ng may pag-aalinlangan, hindi makapaniwala na ang bagong itinalagang young leader ay mag-aalok pa ng pagkain para sa kanya. Nagpigil si Jong Ryong at sinabing hindi niya kayang tanggapin ang ganitong kagandahang loob mula sa isang pinuno,
Ngunit pinayagan siya ni Sorayang na sa pagkakataong iyon, maaari na itong tumawag sa kanyang pangalan lamang ng walang formalidad, dahil sila ay nag-uusap ng pribado. Sa ibang pagkakataon, makikita ang magkakaibang mga kamay na nagtatagpo sa gitna, na may hawak na mga tasa. Sabay-sabay nilang itinaas ang mga ito at nagtagpo habang nagsasabing cheers. Ang tunog ng pagtama ng mga tasa ay nagdulot ng kaunting liwanag at sigla sa dating seryosong kapaligiran. Sa masiglang tagpo, inihayag ni Sorayang na siya ang mag-aalay ng pagkain, at maghahanda siya ng mga putaheng bagay na bagay sa Six Heavenly Spirit Brew. Nagulat si Anghua at agad na nag-alok na siya na lamang ang magluto, upang hindi mahirapan ang kanyang Panginoon. Habang naghahanda, ipinagmalaki ni Sorayang ang alak na kanilang iinuman, na sinasabing ito ay gawa mismo ng Demon Lord at hindi pa natitikman ng karamihan. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng natapon ang alak kay Jong Ryung, na nagdulot ng gulat at mabilis na reaksyon mula sa lahat, habang si Anghua ay napasigaw sa sorpresa at pagkagulat. Sa isang payapang sulok, makikita ang White Tiger King at ang gintong Zorro na si Goldie. Nakaupo ng tuwid ang tigre na may matatalim na pulang mata, habang abala naman si Goldie sa pagkain ng karne sa kanyang harapan. Sa itaas ng madilim na kalangitan, kumikinang ng maliwanag ang malaking bilog na buwan, napapaligiran ito ng maliliit na bituin at tila kumukurap-kurap, na nagbibigay ng mahinang liwanag sa buong paligid. Lumabas si Sorayang mula sa pintuan, bahagyang sumandal sa gilid nito habang, ramdam niya ang bigat ng alak na kanyang ininom, at napabuntong hininga habang sinasabi sa kanyang sarili na matagal na panahon na mula noong huli siyang malasing ng ganito. Lumabas siya sa patag na lugar na gawa sa mga bato, at biglang sumigaw ng malakas na tila nagpapalakas ng kanyang diwa, habang iniuunat ang kanyang likod upang maibalik ang kanyang gana at lakas matapos ang mahabang usapan at pagsasalo. Mula sa dilim, dahan-dahang lumapit ang isang paang malaki at malapad na may matatalim na kuko. Biglang lumapit si Goldie at niyakap ng mahigpit si Sorayang gamit ang kanyang malalaking paa. Umungol si Goldie bilang pagbati, at sa gulat ay napatingin si Sorayang at nakilala ang kanyang matandang kaibigan. Napangiti siya at tinawag ito sa kanyang palayaw, habang dahan-dahang tinatanggap ang mainit na pagtanggap nito. Hinaplos ni Sorayang ang ulo at balahibo ni Goldie, na bahagyang umuungol sa kasiyahan. Sinabi ni Sorayang na matagal na panahon na mula noong huli silang magkaroon ng ganitong masaganang salo-salo, idinagdag pa niya na nakita niya kung paano pantay na ibinahagi ni Goldie ang pagkain kasama ang Tiger King kanina. Dumating din ang White Tiger King at umupo sa kanilang harap, sa isang mahinang tawa. Sinabi ni Sorayang na alam ni Goldie kung paano alagaan at pretuhin ng maayos ang kanyang mga kasama at nasasakupan. Si Goldie ay bahagyang nagulat at napatingin sa tigre. Sa ibang bahagi ng bulwagan, makikita si Anghua na natakot at umiiyak, habang si Sandrine ay pilit itong pinapatahan. Sinabi ng iba na nagulat lamang si Anghua dahil akala ay ibang nilalang ang dumating. Ipinapaalala nila kay Goldie na dapat itong makipaglaro kay Anghua at huwag kalimutan ang masasarap na pagkaing inihanda nito noong sila ay maliliit pa. Tumingin si Goldie nang may pagkainis at humikab, habang si Sorayang ay napakamot sa kanyang ulo at humingi ng paumanhin. Sabay na tumingin si Sorayang at si Goldie sa kalangitan na puno ng bituin. Sinabi ni Sorayang na napakaganda ng paningin sa gabing iyon, at akma ito sa okasyong pagdiriwang ng araw na iyon. Nakatayo si Sorayang sa ilalim ng madilim na kalangitan, seryoso ang kanyang mukha habang tumitingin sa malayo. Nagtanong siya sa kanyang sarili kung ano nga ba ang kanyang dapat gawin ngayon. Inamin niya na noong una ay inakala niyang magagawa niya ang anumang naisin sa sandaling maitanghal siya bilang young leader. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na hindi ito kasing simple ng kanyang inaakala. Sa kanyang alaala, hinarap siya ni Gugo at may diin ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag niyo na ang pagiging pinuno ay nangangahulugang mapapasabak sa digmaan ang lahat ng demonic martial artists na kabilang sa samahan. Ngunit idinagdag din ito na kung nais niyang umunlad at magtagal ang divine cult, kinakailangan din ang malalim na pag-iisip at maingat na pagpaplano bago gumawa ng anumang hakbang. Napaisip si Sorayang at naalala ang mga sinabi ni Gugo. Napagtanto niyang malaki ang pagkakaiba ng kanyang kalagayan ngayon kumpara noong siya pa lamang ang third young lord. Naintindihan niya na kasabay ng mataas na posisyon ay ang napakabigat na responsibilidad na kailangang pasanin araw-araw. Napabuntong hininga si Sorayang habang nakatabi ang malaking sorong si Goldie, na bahagyang umuungol. Inamin ni Sorayang na napakasalimuot ng lahat ng bagay na kanyang kinakaharap. Dahil sa bigat ng kanyang iniisip,
napagpasyahan na lamang niyang kumuha pa ng isa pang inumin upang kahit paano ay makapagpahinga ang kanyang isipan. Ipinakita ang mataas at marangyang gusali na kilala bilang Heavenly Demon Divine Cult Military Office. Pagdating sa nasabing lugar, sinalubong siya ng ni Yosong, na nagtaka at nagtanong kung bakit naroon si Sorayang sa ganitong oras ng gabi. Itinaas ni Sorayang ang hawak na bote ng alak at ipinaliwanag na nagpunta lamang siya upang kumuha ng inumin, ngunit bigla rin niyang naisip na marahil ay mas mabuti nang umuwi na lamang. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Yosong at nagtanong kung ilang araw na ba itong hindi nakakatulog ng maayos. Ngumiti ng bahagya si Yosong at sinabing magandang pagkakataon ang kanyang pagdating, at inanyayahan si Sorayang na sumunod sa kanya. Habang sumusunod, napaisip si Sorayang at nakaramdam ng kaunting kaba. Sa kanyang isipan ay napansin niyang may kakaibang seryoso ang kilos ni Yosong, na tila nagdudulot ng kaunting takot at pag-aalala sa kanyang dibdib. Dinala siya sa isang silid kung saan nakasabit ang isang malaking mapa, makikita rito ang mga balangkas ng kabundukan, mga daanan, at iba't ibang marka na nagpapakita ng teritoryo at mahahalagang lokasyon. May isa pag nakalatag na mapa na nagpapakita ng buong sakop ng lupain, makikita rito ang mga hangganan ng iba't ibang rehiyon, mga daanan, at mga tanda na nagpapahiwatig ng teritoryo ng bawat samahan, ang bawat detalye ay maingat na iginuhit. Pumasok si Sorayang kasama si Yosong, at tumingin ng may pagkamangha sa kanyang paligid. Inamin ni Sorayang na hindi niya alam na mayroon palang ganitong silid sa loob ng gusali. Sumagot naman si Yosong na hindi iyon nakapagtataka, dahil hanggang ngayon ay sa opisina pa lamang nito nakapunta si Sorayang at hindi pa nakakapasok sa tinatawag na planning room sa silid para sa pagpaplano. Lumapit si Sorayang sa malaking mesa kung saan nakapatong ang mapa, at napansin kung gaano ito kalalim at detalyado ang pagkakagawa. Sinabi niya na napakalinaw at kumpleto ng mga impormasyong nakalagay dito. May pagmamalaking sumagot si Yosong na tiyak na ang kanilang mapa ang pinakatumpak at pinakakumpleto kumpara sa ginagamit ng ibang malalaking puwersa sa buong lupain. Makikita sa mapa ang mga maliliit na watawat na nagtuturo sa lokasyon ng bawat samahan at puwersang militar. Humarap si Sorayang at nagtanong ng direkta kung ano ba talaga ang nais nitong pag-usapan sa kanya sa oras na iyon. Itinuro ni Yosong ang bahagi ng mapa kung saan nakalagay ang pangalan ng Righteous Heavenly Alliance, at ipinaliwanag na nitong mga nakaraang araw ay nagkakaroon ng matinding gulo at hindi pagkakaunawaan sa loob ng nasabing samahan. Nagtanong si Sorayang kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, ngunit bago pa man ito ipaliwanag ng buo, sinabi ni Yosong na mayroon muna siyang ibang mahalagang bagay na nais linawin bago niya ibahagi ang buong detalye tungkol sa nasabing pangyayari. Pareho silang nakatayo sa magkabilang gilid ng malaking mesa, habang ang liwanag mula sa mga ilaw ay tumatama sa ibabaw ng mapa. Inayos ni Yosong ang kanyang salamin at nagtanong kay Sorayang tungkol sa kanyang sinabi noon. Nais niyang linawin kung noong sinabi nitong nais niyang wakasan ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Ang ibig ba nitong sabihin ay tuluyang burahin ang dalawang puwersang iyon sa buong kasaysayan, o kung ang nais lamang nito ay alisin ang mga namumuno at matataas na opisyal nito? Tumingin ng tuwid si Sorayang at ipinaliwanag ang kanyang tunay na layunin. Sinabi niya na ang una niyang hakbang ay ang pagtanggal sa lahat ng namumuno at matataas na opisyal, at pagkatapos ay isasagawa ang ganap na pagwawakas sa kanilang kapangyarihan. Idinagdag pa niya na kahit na hindi posible ang ganap na pagkawasak, tiyak na sisiguraduhin pa rin niyang matatanggal ang lahat ng kanilang mga pinuno. Nagtanong si Sorayang kung nasagot na nito ang kanyang katanungan, habang nakahalukip-kap at nananatiling nakatayo. Tumanggo-tango lamang si Yosong at nag-isip, tila sinusuri ang bigat ng desisyong iyon at ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Tumingin ng may pag-aalinlangan at pagtataka si Sorayang kay Yosong, habang may dahan-daang kahuna si Yosong sa kanyang damit. Iniabot ni Yosong ang isang nakatuping sulat at ipinaliwanag na ito ay nagmula sa Hidden Pavilion of the Military Office, ang lihim na sangay ng kanilang tanggapan. Kinuha ito ni Sorayang at binuksan, habang nagtanong kung ano ang mahalagang nilalaman nito at kung bakit ito espesyal. Habang binabasa ang mga nakasulat, nanlaki ang mga mata ni Sorayang at napabulalas ang pangalang Mount Hua. Hindi niya inaasahan na mababanggit ang nasabing sekta sa lihim na ulat, at puno ng pagtataka ang kanyang mukha habang patuloy na nagbabasa upang malaman ang buong detalye. Ipinaliwanag ni Yosong na ang mga suliranin sa loob ng Orthodox Murm ay matagal nang alam ng lahat, ngunit matagal na panahon na rin mula noong nagkaroon sila ng ganito kalaki at seryosong pangyayari.
Idinagdag pa niya na ang pinuno ng Mount Hua sect ay kasalukuyang naghahanda ng malaking pagbabago at himagsikan matapos itong mapahiya at mapahina ng Righteous Heavenly Alliance. Itinuro ng daliri ni Yusong ang maliit na asul na watawat sa ibabaw ng mapa, na kumakatawan sa Righteous Heavenly Alliance. Sa isang iglap, bahagyang inilipat at ibinaligtad nito ang pwesto ng watawat, na nagpapahiwatig na nagbabago na ang takbo ng mga pangyayari at hindi na matatag ang kanilang posisyon. Habang nakahiga na ang watawat sa ibabaw ng mapa, sinabi ni Yusong na ang desisyon ay ginawa na at ang mga pangyayari ay nagsisimula ng umusad. Tinanong niya si Sorayang kung ano na ang kanyang balak at kung ano ang kanyang gagawin sa harap ng ganitong pagkakataon at panganib. Tumahimik si Sorayang at nakatitig lamang sa nakabaligtad na watawat, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng mga posibleng hakbang at kahihinatnan, habang ang kanyang mukha ay napuno ng seryosong pag-iisip at bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Sa huli, nakapagdesisyon na si Sorayang, mahinahon ngunit may diin niyang sinabi na kailangan niyang humarap at makausap ang Demon Lord. Alam niyang ang ganitong malalaking desisyon ay hindi maaaring gawin ng mag-isa, at kailangan niya ng gabay at pahintulot mula sa pinakamataas na pinuno ng kanilang samahan.